Thank you, Lord. Natutuwa po ako talaga. Damang-dama ko yung init sa church. Sa praise and worship pa lang. Na masasabi natin na ito yung tunay nating tahanan. Amen? Na sabi ni Mami, pag tumatanda, umiiyak talaga. Pero natouch talaga ako kasi pagpasok pa lang yung mga kapatid, ready talaga. Naka-ready na in case na dumating ang Lord. Ready? Praise and worship. So talaga nakaka-touch. Thank you kay Lord sa buhay natin lahat. So, ang ganda po ng topic natin sa umaga nito. Nagulat po ako po dito kasi ang pag-aaralan natin sa umaga nito. Ito po yung verse for today. Sa Luke 17:11 to 19, binasa ng ating kapatid kanina na Sister Rose. Sabi po, now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood a distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. When he saw them, he said, go show yourselves to the priest. And as they went, they were cleansed. Amen? Napakaganda po. Ang pag-aaralan po natin dito ay tungkol sa, ayan po sila 10. 10 sila. At meron po pong karugtong, sabi soon, one of them, when he saw he was healed, came back praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him. He was a Samaritan. Jesus asked, were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? Then he said to him, rise and go. Your faith has made you well. Ang ganda po, ilan po yan ang nasa picture, di ba po? 10 yung nasa lubong ni Lord nung papunta siya sa Galilee at Samaria. At bago po tayo magsimula, salamat Panginoon. Tunay, Lord. Hallelujah! Pinupuri ka namin, Lord. Hallelujah. Sambahin ang ngalan mo. Tunay na sinasamba ka namin ang buong puso namin. Salamat sa umagang ito, sa kainitan, Panginoon, ng bawat puso ng bawat isa nga andito. Dahil ikaw ay inihahayag namin sa kalagitnaan ito ng aming kongregasyon, sa aming bawat buhay, Panginoon, na ikaw ang aming tagapagligtas. Salamat sa krus ng Kalbaryo, na tunay dumanak para sa amin. At ngayon, Panginoon, andito kami sa harap mo bilang anak mo, na nakapagpupuri, nakasasamba, nakadudulog, nakalalapit, nang mayroong tiwala sa sarili. Dahil ikaw ang nagbigay ng tiwala na ito sa amin. Ikaw ang aming Diyos na dakila, nag-iisang Diyos na pumili, tumawag, Panginoon, sa bawat kinalalagyan namin ngayon, na Lord, we grab the opportunity sa aming buhay. Salamat sa banal na Espiritu. Lord, salamat sa kapangyarihan ng banal mong salita na nagpe-penetrate, Panginoon, sa amin, Lord, sa aming laman, sa aming kasukasuan, sa aming mga puso. Nararaman namin kung gaano kapangyarihan ang aming Diyos. Kaya tayaan mo, hanggang sa matapos ang gawain ito, Panginoon, ay madakila ka namin. Maluwalhati ka namin. Mapasalamatan ka namin. At masamba ka namin. Salamat sa araw na ito sa bawat isang andito. Pagpalain mo ang aming kaisipan, ang aming puso. Lord, hallelujah, ang aming mga labi, Panginoon, hayaan mo, acceptable sa iyong harapan, Panginoon. Balutin mo kaming lahat ng banal mong dugo at ang mga bata, Panginoon. Lord, we grab every minute, your opportunity sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, nilulawalhati, at lagi, Lord, panatiliin mo lang kaming bababa. No boasting, O God. Ikaw ang itataas namin, Ama. Sa pangalan ng Jesus at sa banal na Espiritu, ibinabalik namin ang lahat ng papuri pagsamba. In the name of Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen. Hallelujah. Ayan po. Yan po ang verse po natin kanina. So, dadaloy po tayo. May dalawa po tayong kahalagahan. Ang dalawang kahalagahan po ng ating pag-aaralan ay to learn the meaning of leprosy and its cause. Kanina po sabi sa verse
nasalubong ni Lord ang 10 may ketong, leprosy. So, ito po ang kahalagahan pag-aaralan natin. And to be able to know the importance of having a thankful heart. Sabi kanina sa giving, thankful heart. Diba? Mapagpasalamat sa lahat ng binibigay ng Lord. Na nasaan po dun sa, base po dun sa Levitico 13 and 14, siguro po basahin na lang natin sa ating tahanan. Ano? Sabi po doon, yung may isang sakit na, nakita po natin na ketong, talagang ketong. Ang isang may sakit sa verse, Levitico 30 to 14, sabi po doon, itong taong ito ay hindi acceptable sa community, to join the community in worshiping God. Sabi po doon, yung tao na yon ay kinukonsider talagang unclean. Amen? Marumi po siya. Meron po member of the Jewish community who touched an unclean person or thing had to go through washing ceremony. Pag ang isang tao, humawak siya, nakakahawa po kasi ang ketong na pag ang isang tao may sakit, hindi po talaga siya, wala po siyang karapatan na makasama sa community. At kailangan po siya ng washing ceremony, yung cleansing ceremony. So, ito po ay pag na-cleanse na siya, pwede na po uli siyang bumalik sa community pag nalinis na. So, pag-aaralan po natin ito. Sabi po doon, yung God's grace ay nasa atin ang lahat. Amen? Ang God's grace ay mahiwaga. Ang God's grace ay kahanga-hanga. Ang God's grace ay hindi kapanipaniwala. Pero, ibinigay ito sa atin ng Diyos freely, libre. Amen? Naniniwala po ba tayo? Amen. Binigay ito sa atin ng Lord na libre lang po ang God's grace. Supernatural, given freely, we receive by faith yung God's grace. Nung tanggapin natin ng Lord. Yung God's grace na gift from God that we must acknowledge. Kailangan natin i-acknowledge na yung grace na Lord bilang isang Kristiyano. Na, sabi po doon sa sabi po doon, hindi natin kailangan i-ignore na magkaroon ng, ito po yung dito magsimula, yung disgrace in God's grace. Para ma-disgrace natin ang God's grace, dito magsisimula. Kailangan natin huwag i-ignore. Amen? At kailangan natin pahalagahan ang God's grace na binigay sa atin ng Panginoon. Dahil pag hindi natin ito pinahalagaan, dito pwedeng magsimula na madi-disgrace natin ng Lord. Amen? So, sabi po doon, when Jesus entered a certain village, meron pong 10 ketongin na nasa malayo, nagsabi na, Jesus! Master, have pity on me. Paano kaya tumawag yung may sakit na ganun? Nagmamakaawa yun. Di ba? Hindi pwedeng nakatayo lang siya. Malayo siya. Pero sabi niya, Master! Lord! Jesus! Have pity on me! Maaaring umiiyak ito. Dahil sa kalagayan niyang may ketong siya eh. Di ba ang hirap nung may ketong? Ayan po. Pag-aralan na. Disgrace means to bring or reflect shame or reproach upon. Ito po ay dishonor, loss of respect, or esteem. Sabi po dito, ito po yung kasiraang puri. Ito po yung pwedeng tao o bagay na nagdudulot ng kahihiyan sa ating Diyos. Amen? Ayan po. So, ayan. Ang leprosy po, ang ibig sabihin ng leprosy, the Greek word is lepra, also known as Hansen's disease. It is a chronic disease caused by the bacteria. Wala po itong lunas na sakit. Noong time na yan, wala itong lunas na sakit. Ito po ay nakakahawa. Pag sinabing leprosy, di ba, pinandidirihan na ayaw natin. Naalala ko sa aking trabaho, meron lang siya konti siguro, konti lang pero alam nyo, biking, pindot kami ng pindot ng mga alcohol, bawal kaming humawak, may ganyan kami. Tapos baka mahawa yung ibang matanda, yung towel, kailangan namin agad laban. Sabi ko nga, naaawa ako sa matanda kasi nga, may ganun siyang sakit. Mag-aaral ako ng leprosy. Hindi pa leprosy yun, pinandidirihan na.
Pero sabi ko, Lord, in the name of Jesus, pagalingin niyo po itong matandang to. Lord, kabagan mo po siya, Panginoon. Kaya nakakahawa kasi sa bawat karada niya, nahahawa, makaawa, di ba? Yung may sakit na gano'n. At pwede, pag meron tayong gano'n, pinandidirihan. Amen? So, ayan po. Yung pong 10 yun, na magkakasama, na nasa lubong nila sa Lord, na may sakit talaga, ay kailangan po, sila po ay talagang marumi. Sila po ay kailangan talaga nilang mag-avoid contact sa mga tao na kung saan walang mga sakit. Hindi pwede silang mag-contact. Nababasa po natin sa Levitico 30 to 45 to 46. The leper man cannot approach to the people. He must cry out a loud voice, unclean, unclean. Diba? Ito po makikita natin sa Levitico 13, 14, sa 13 and 14. Basahin na po natin. So, yung leprosy po, ayan po kanina, sabi nga po, ito po ay hindi gumagaling na sakit. Na kung saan, ito po ay may bakterya. Ang grace that was the man. Ito po yung kinakailangan. Ito po yung nangangailangan talaga ng biyaya ng Diyos. Di ba po? So, tingnan po natin doon yung their defiled condition. Yung condition nilang napakarumi. Number 1, illustration. Ayan po, in-illustrate yan. Sa number 1, sa number 12, sabi po doon, as he entered into a certain village, nakatagpo nga ng Lord ang 10 ketongin. Sabi sa 12. So, may illustration doon ng Numbers 12:10. Si Miriam, na kapatid ni Moises, na kapatid ni Aaron. So, sabi doon sa 12:10, si Miriam ay nagkaroon ng maputing sakit sa balat na may ketong. Bakit kaya? Diba? Kasi po, minsan po, nagkukwentuhan si Miriam at saka si Aaron. Pinagkukwentuhan nila si Moises. Pinagkukwentuhan nila na nakapag-asawa si Moises ng taga-Kusita. Sabi doon. Na sabi po doon sa sa kwento na yon, na nagkukwentuhan sila. Sabi doon sa 9, sabi niya, bakit hindi kayo sabi nung ni Miriam, bakit tayo sa kanya, bakit tayo rin ba Tayo rin, ibig sabihin, kinaano rin sila ni Lord, kinakausap din sila Lord, hindi lang si Moises. Pero sabi ng Lord doon, dahil nagkukwentuhan sila, bakit si Lord nagalit? Kasi parang kapatid natin dito, or pastor natin, pinagchichismisan natin. Bagamat we are all anointing ng Lord, pero ayaw ni Lord ng gano'n. Sabi doon sa 9, bakit hindi kayo natakot na magsalita laban sa aking lingkod? At ang galit ng Panginoon ay nagningas laban sa kanila. At bigla nang karoon ng ketong si Miriam, kapatid yun. So nagmakaawa si Aaron, Panginoon, kahabagan niyo po na yung kawalan namin ng kaalaman, Panginoon. Dahil sa wala nilang kaalaman, na hindi nila alam na sabi ng Panginoon, si Moises kasi talagang pinili ni Lord. Nakikipag-usap si Moises ng talagang harapan sa Panginoon. Nakikipagtagpo ang Lord kay Moises, bagamat hindi rin niya nakikita, naliwanag lang, pero talagang meron siyang relasyon sa Lord. So, bakit nagkaroon? Yun yung kondisyon. Kondisyon na maruming kondisyon ang kanilang ginawa. Ito po yung illustration. Si Miriam, si Moises at si Aaron. So sa 2 King 5:1, yun naman po 2 King 5:1, ito naman si Naaman. Siya po yung, tinan nyo, pili ni Lord ko, punong kawal ng hukbo ng hari na dakilang lalaki sa Panginoon. Yung may lakas siya, sabi doon, marangal, nagbigay ang Panginoon ng pagtatagumpay sa kanyang labanan. Subalit siya malakas din sa Naaman, pero siya may ketong. Amen? Tingnan po natin yung sa 2 King 5:27. So, eto na po, their desperate cry. Eto na po. So, naunawaan po natin yung mga example, yung nagkakaroon ng ketong. So, explain ko po muna. Ang leprosy po kasi,
use it as an instrument of divine punishment. Ito po ay talagang nanggaling sa Panginoon. Na si Lord ang, pag merong gustong, pag ang Lord galing talaga, holy na punishment ito ng Lord dito po sa Biblia. Na wala na, siguro po sa atin yung may mga ketong may lugar, di ba? Pero yun yung nakita natin napakasama talaga. At may purpose ng Lord. Bakit sila may ketong? Amen? Sabi po dito sa leprosy as a direct punishment for sin. Ito yung direct punishment ng Lord sa sin. Yun nga po sa illustration, nakikita po natin bakit sila nagkaketong. Nag-uusap, ayaw ng Lord ng ganon. Yung kapwa niya lingkod na atin silang pag-uusapan ng pangit na may habagan Lord ngayon. Buti nga ngayon nakakatakot nun, ano? Pag si Lord nakita tayong talagang binibigyan niya talaga ng leprosy. Pero ngayon, nasa habag tayo, nasa grace tayo eh. Amen? So, ang leprosy po, ito yung desperate cry sa Luke 13. Sabi nila, Lord Jesus, Master, have pity on me. Lord, umiiyak yung mga yon. Kasi meron sila, pakawaan mo kami, Lord. May sakit kami. Pero, sabi po doon, ang leprosy po kasi ay inihalin tulad ito sa kasalanan. Sa sin, sa kasalanan ng tao. Ang leprosy. Sabi doon, kasi po, yung umiiyak sila, ang leprosy nga po ay inihalin tulad ito sa kasalanan. Remember. Sabi po, sin separates you from God. Sin. Ayan po yung umiiyak sila. Kasi may ketong nga sila. Pero, yung ketong ngayon, ito ay inihalin tulad sa kasalanan ng tao. Na, sabi doon, ito ay nagpapahiwalay sa ating Diyos. Sabi po sa John 15:5, ako ang puno ng ubas. Kayo ang sanga, ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. Amen? Apart from God, we can do nothing. Katulad po ng leprosy, ito po ay kasalanan na ito po isang sakit na nagli-leads para mahiwalay tayo sa Diyos. Ang kasalanan ay nakakapaghiwalay sa atin sa Diyos. Ito man ay maliit at malaki kasi ang maliit pwedeng lumaki. Kaya binigyan tayo ng 1 John 1:9. Ipahayag ang kasalanan at tayo patatawarin. Amen? Na kung ayaw natin mahiwalay tayo sa Diyos. Ketong, leprosy, is equals to sin. Amen? At sabi doon, sin will separate you from others. Kapag tayo may kasalanan, may ginagawa tayong kasalanan, tayo lang ang nakakaalam, di ba? Nahihiya tayong makisalamuha sa kapwa nating Kristiyano. Kasi meron tayong sa loob, meron tayong pity, meron tayong sa ating sarili. Na kasi may ginagawa tayong kasalanan na alam natin sa ating sarili na tayo'y mali. Alam natin sa ating sarili, tayo lang ang nakakaalam at ang Lord, hindi alam ng mga kapatid natin na tayo may kasalanan, pero tayo, nagigilty tayo. Ang hirap dalhin ng kasalanan, lalo na't pag nasa Panginoon tayo. Yung maliit, lumalaki. Kaya dapat ibigay na natin kay Lord. Amen? So, sabi doon, ito'y pwedeng mag-separate sa others. Levitico 13:45-46, sabi sa Bible, kinocommand to para lumayo ang mga walang ketong, lumayo sa may mga ketong. Ayan, this is command. Ang may mga kasalanan, ang walang kailangan nating layuan. Pero, for example naman, we are pastors and talagang inaabot nila ito. Kaya sa mga bagong Christian, mag-ingat tayo. Kasi pwedeng dalawa lang to eh. Ikaw ang madala at siya ay madala sa'yo. Amen? Dalawa lang yon. Amen? Madala ka niya o madala mo siya. Ayun. So, kaya po, the leprosy was removed from society. Inaalis talaga to sa society. He lost everything. Pag may kasalanan o kaya ay may ketong, di ba?
mawawala yung pamilya. Pwedeng mawala ang pamilya, yung mawawala ng trabaho, yung mga material possession, mawawala yon. At sabi doon, yung karapatan mo mawawala sa komunidad. Kasi may sakit ka eh. Tulad ng may kasalanan. Di ba? Pag tayo nasa Panginoon, pag alam natin, tayo mismo lumalayo eh. Sabi natin ang layo ng Lord. Pero kasi dahil dun sa kasalanan na yon, nahihiya tayo sa Lord. Parang si Adan at si Eva, sabi niya, ayoko nakikita ko na Lord, may ginawa kasi sila. So di ba alam natin ang bawat isa dito, hindi na tayo lahat bago, na pag may kasalanan tayo, napakahirap lumapit sa Panginoon. Kasi ini-emin natin ang kasalanan. What is emin? Amen dyan, eh. Emin, pinapahalagahan natin. Dinadalji natin ang kasalanan. Imbis na ibigay natin sa Lord, pinapahalagahan pa natin, parang minumuni-muni pa natin ang kasalanan. Amen? Kaya nakakalayo ito sa society, sa mga kaibigan, higit sa lahat sa ating Diyos. Ito po yung pangyayari dun sa mga may leprosy na yon. Naalala ko po dito ang Hapon, pag nakapatay ang asawa or sa pamilya, iniiwan ng Hapon. Kasi meron ako nangyari ganyang kaibigan. Iniwanan ang anak, pero Pilipino kasi nagtitiis siya. Pero automatically yung Kinjo, yung kanyang family, talagang yung family Hapon, parang ikinahihiya talaga nila. Ayaw nila talagang, di ba sa atin sa Pinas, tayo Jobo, papalakasin natin. Pero dito, talagang, pag asawa ka, stop, cut. Kahit sa trabaho, sa syudad, sa lahat, cut. Pag ganun, katulad din yun ng kasalanan. Kasi kasalanan yung pagpatay, di ba? Ganun katindi ang may kasalanan. Ganun katindi ang may leprosy. Kaya ito inaalintulad ng Lord sa kasalanan. Amen? Ano po ba ang ketong? Sige nga po. Ang ketong ay nagagamot sa pamamagitan ng pag-inom ng antibiotics. Pero merong bakterya na hindi nakakaya ng ibang antibiotics. Kaya pinagsasama-sama ang ibang gamot para mapagaling ang sakit na ito ngayon. Nung that time nun, wala. Pero ang kasalanan ay nagagamot sa pamamagitan ng pagtanggap kay Jesucristo. Amen? At hindi tayo basta nababago sa pagtanggap lamang. Kailangan ang ibang gawain para totally na gumaling tayo at mabago. Tulad nga sabi nila kanina, follow God. Accept Jesus as Lord. Yung miserable nating buhay, yung mga kasalanan natin, ibigay natin sa Kanya, sundin natin yung commandment ni Jesus Christ. At sabi doon, love your God with all your heart and your fellowship. Pag tayo ay i-accept natin si Lord Jesus, mawawala ang kasalanan. Kung a-accept natin, with all our heart, ganun. So, kailangan pong magamot ang ketong na ito. Na? Sa Luke 17:14, sabi po sa Luke 17:14, sabi doon, at pagkakita niya sa kanila ay sinabi niya sa kanila, magsihayo kayo at kayo'y pakita sa mga saserdote. At nangyari na samantalang sila'y nagsisiparoon ay nangalili sila. Sabi ni Jesus Christ, pumunta kayo sa saserdote. Bakit kaya sa saserdote siya pinapunta? Meron po kasing simple instruction si Lord. Simple instruction ni Jesus. Show yourselves to the priest. Diba? Sabi niya, pumunta kayo doon sa mga saserdote o pare. Pupunta, anong mangyayari? Diba po? Sabi po kasi sa... Ano po ba? Sabi po doon sa... Ang mga saserdoteng Hudyo lamang ang makapagpapasya kung magaling na ang hindi pa ang isang ketongin. Sila lang po ang makakapagpasya sa ketongin, yung mga saserdote. Kaya gusto ni Jesus na ang tao ito ay maging patotoo sa saserdote at mga Hudyo tungkol sa kapangyarihan at ng pagpapagaling ni Lord. Amen? Bakit pinapunta ni Lord? Punta ka sa saserdote. Kasi sila yung inilagay doon upang magpasya. So, balit merong purpose ang Lord doon. Yung magpatotoo sila na ang Lord lamang ang makapagpapagaling. Yung gumagaling, pag tayo pa kasi, yung kapangyarihan, dahil lang sa kapangyarihan ng Diyos, bakit gumagaling ang isang may ketong? Amen? Gumagaling ang naliligtas ang tao, di dahil sa pagsunod sa kautusan. Dahil yung kapangyarihan lamang ni Kristo ang nagpapagaling at nagpapaligtas, nakakapagligtas sa tao.
Amen? So, kailangan po nila ng maging malinis sila. Ayan. So, pumunta sila doon at ang sabi ng Panginoon, ayan. Okay lang, dyan na lang muna. Cleansing, kasi kailangan niya malinis. So, ito po yung mangyayari. Pag pinapunta sila ni Lord doon, di ba, meron sila, ibig sabihin, pag lumapit sila sa sacerdote, may kasama yun eh. Anong nakita natin doon? Yung faith ng tao na yun. Kasi pupunta sila eh. Inutusan ni Lord at saka naririnig nila about Jesus Christ. Pero yun, inutusan sila ni Lord pumunta doon, ibig sabihin, naniniwala sila, di ba? May faith sila. So, meron doon na naniniwala sila kay Jesus. At yung pagsunod, napakahalaga. Obedience. At ang number 3, pag pumunta sila kay Lord Jesus Christ, at naniwala sila, sumunod sila, magkakaroon sila ng salvation. Amen? Yung salvation, yung pagkilala sa ating Panginoon, magkakaroon sila ng pagliligtas ni Kristo. At yun ang gusto patotoo, at magagaling sila at mapapatawad ang kanilang mga kasalanan. Tulad ng leprosy, pumunta sila na, ito yung magandang istorya dito. So, sa 10 nagpunta kay Lord, siyang isa lang ang bumalik. Diba, sabi ni Lord, where the other 9? Sabi niya, ang siyang, hindi, ang isa lang ang bumalik na nagpasalamat at nagpatira pa siya. Pero yung nagpatira pa, paano magpatira pa sa feet ni Lord? Hallelujah. Lord! Salamat! Pinagaling mo ako! Sinasamba kita! Salamat! Thank you, Lord! Kasi pinagaling mo ako, biruin niyo kung sinong may sakit. At pinagaling na Lord, siguro, excited, luha, uhok, lahat, parang tumama sa sweepstick ko. Di ba yung mga sweepstick tumatawa, nanalo ako! Nanalo ako! Pero yung pinagaling ni Lord, yung puso niya umaapaw sa galak. Kasi walang kagalingan yun, pwedeng mamatay ka na eh. Yung leprosy, pwede ka na, wala nang ibig sabihin ng buhay mo pag ikay may sakit o ikaw ay may sakit na ketong. At pag tayo'y may kasalanan sa ating Lord, iminay ang ating buhay. Maliban na lang kung lalapit tayo sa ating Lord. Amen, parang tayo. Naalala ko nung ako'y wala sa Lord, nung makilala ko siya, yung luha ko talaga, iyak ko, Lord! Parang yung desperate cry talaga, Lord! Salamat sa salvation! Lord! Salamat, pinalakas mo ko, tinanggap mo ako, Lord! Salamat, may salvation na ako ngayon! Salamat! Diba nawala yung takot natin? Na ngayon na andito tayo sa community ng Lords, lahat, ang sarap ng feeling natin na tanggap tayo ng mundo. Yung takot natin na wala. Nakakapagsalita ka ngayon with freedom dahil si Lord. Amen? Yung dati tayong hindi marunong, ngayon kay Lord natututunan tayo dahil may pag-aaral sa Panginoon. Kaya ito yung iyak ng mga may leprosy or may mga, Lord, patawarin mo na po ako. Parang awa mo na. Kakabagan mo ako, Lord. Na huwag ko nang maulit yung aking kasalanan, Panginoon. Amen? So, onegaishimasu. Ayan po. Sabi doon, ito po yung grateful response. Kasi po, 10 sila, isa lang ang bumalik sa Lord. At nagpatira pa. Diba po? Ayan, sabi po dito sa yung public expression of gratitude. Ayan, grateful response of the Samaritan who returned to Jesus. Ibig sabihin ng grateful, it is an attitude. It's an attitude or ito po yung ating ginagawa na lumalabas sa atin pag tayo po ay nagpapasalamat. Amen? Yung puso natin, nagagalak magpasalamat. Kaya ganyan ang ginawa ng Samaritana nung bumalik siya kay Jesus. Ito po yung public expression ng gratitude, ng pasasalamat niya. Public na. Talagang lalabas, di ba? Sabi niya doon, nagpatira pa siya, nagpasalamat siya sa Panginoon. At sabi doon sa Matthew 5:8, to glorify God. Ayan ang ginawa niya. Nag-glorify ang Lord sa kanya.
Di ba? Yung Samaritana na yon, pinupuri kita, oh Jesus, pinupuri kita. Kasi sabi dun sa Matthew 5:8, sabi po dito na mapapalad ang malilinis ang puso dahil makikita nila ang Diyos. Di ba? Siya po kasi malinis ang puso niya eh. Wala siyang nakita nung oras na yon, kundi ang pagpapagaling ng Lord sa kanya at nakita niya yung talagang purong puso niya na nagpapasalamat siya sa Lord. Amen? Yung Psalms 50:51, basahin po natin. Ito po yung puro pagsamba sa Lord bilang pag-worship sa Lord sa ating public expression of gratitude. Ayan po. To praise God. Ayan naman. Sabi po doon, pinuri niya ang Panginoon. Matthew 5:16. Sabi po sa Matthew 5:16, sabi po dito, napakaganda ng verse na to. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao. Amen? Upang makita nila inyong mabubuting gawa at luwalhati ng inyong amang nasa langit. Bilang isang Kristiyano, bilang isang anak ng Lord, kailangang magliwanag ang mga natutunan natin kay Jesus. Yung mga sinusunod natin kay Jesus, kailangan nating paliwanagin sa harapan ng mga kaibigan, sa harapan ng ating mga kapitbahay, sa harapan ng ating mga sinong makakaharap natin. Natutuwa ako kay Brother Ken, na sabi niya, ate, uwi siya. Alam mo ate, senior ako si Archie eh. Natutuwa ako sa kanya, yung puso niya talagang puro, Archie, napakaano niya talaga, wala siyang pakialam, tinabihan niya sa eskwelahan eh. The right ng time na yun, nag-aaral sila, tinabihan niya daw, Archie, alam mo ba na dapat pag-ibig, yung wag mo nang pansinin. Kasi daw si Archie mahilig mangbulyo sa kanya. Tingnan mo, gagawin ko to. Yung inaano talaga siya para makuha. O parang, siguro si Archie is hindi siya magandang influence kay Ken, pero si Ken nakakatuwa, maganda siyang influence kay Archie. Kaya naman ito, gambaro sa kanya. Hindi, wag yan. Pangit yan. Nakakatuwa siya. Talagang sineshare niya oras ng klase. Talagang sabi ko nga, nakakatuwa, di ba? Yung kailangan nating paliwanagin ang ating takalan sa taas. Sa ating kaibigan, sa ating pamilya. Amen? At sabi sa Luke 19:38, purihin ang hari purihin daw po yung ating Diyos na dumarating sa ngalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit, purihin ang ating Diyos. It's all about praise. It's all about worship. Amen? Sabi nga po, pag nasa langit tayo, puro tayo pagpupulit pagsamba. Kasi po, yung gratefulness is the appreciation of feeling or attitude of acknowledgement sa isang tao o sa Diyos. Amen? Ito yung nararamdaman natin at lalabas ito sa ating puso. Amen? Kaya po, tingnan po natin yung a thankful heart. Ayan. Yung kanina, yung mapagpasalamat tayo sa ating Diyos. Sabi po sa isang praise and worship leader ng GIL, si Edith San Pedro, sabi niya, kaya niya sinulat yung pagsambang wagas. Bago kumanta yung kumanta nun, sabi niya, pasalamatan ang ating Diyos dahil kaya po ba nating pasalamatan ang ating Diyos pag oras na tayo nasa mahihirap na sitwasyon? Difficult problems? Tayo nasa may karamdaman? Kaya nating pasalamatan ang ating Diyos? Sabi niya. So, kasi siya ipinagaling ng Lord sa breast cancer. So, ginawa niya yung pagsambang wagas. So, sabi niya, kaya po, pasalamatan lagi natin ang ating Diyos. Anumang sitwasyon sa ating buhay. Anumang kalagayan ng ating buhay, ngayon lang tayo wala. Kasi kontrolado ng Lord, tinitingnan niya lang tayo. At hayaan natin, ipaubaya natin yung damdamin natin sa Lord. Kasi talagang mahirap. Pero kung tayo ay laging, Lord, lagi nga dapat, follow Him. Laging, Lord, ang sarap tumawag nun eh. Lord, pag wala talaga tayo, nani-munay, nasa oras tayo ng sitwasyon na super delikado or anong bagay, Lord Jesus, tulungan mo ako. Lord, kayo pong humarap dito. Sabi nga po, pag may mga problema tayo, huwag nating tuhudin. Huwag nating dibdibin. Tuhudin natin. Amen. Huwag nating didibdibin. Huwag nating ilagay sa dibdib ang problema. Bagkus tuhudin natin. Amen. Kaya po, salamat yung mapagpasalamat na puso. Ang personal expression of gratitude, kailangan po ay sa 16, sabi po doon, at siya ay nagpatira pa sa kanyang paanan. Ito yung personal expression ng gratitude ng Samaritana.
at nagpasalamat sa kanya at siya ay isang Samaritano. Siya ay dayuhan. At sabi po doon na nung siya ay nagpasalamat, ito yung kailangan natin. Dapat si Kristo ang sentro ng ating buhay. Amen? Sabi nga po, nakita ko si Shalom eh. No boasting. Nakatutuwa ako sa batang yan. Tama talaga. Pag lumalago tayo sa Panginoon, hindi mo na isipin na sarili mo eh. No boasting. Gumawa ka lang kay Lord, pangkaraniwan. Wala nang pagandahan eh, di ba? Pagandahan ng puso, pero yung labas, okay lang. Napakasimple lang, di ba? So bless ako sa batang yun. Sabi ko nga, nakaka-bless. Masarap gayahin. Dahil siya ay isang alintulad ng Lord, na tinawag na Lord, dito dinala sa atin, para makita natin. Amen? At dahil sa kanyang ama din, salamat sa mga ating mga pastors. At sabi doon, well, dapat si Lord ang center, self-centered, or self-seeking. Ay, lumenasay po. Hindi po dapat na yung self-centered or self-seeking, hindi yung sarili natin. Dapat si Lord lamang. Yan. So, lagi dapat si Lord ang sinisik natin, hindi yung para sa ating sarili, dahil tumayo tayo dito para mapuri. Nung siguro mga bata pa tayo sa Kristiyana, at least mo natin may ganon. Pero habang lumalago tayo sa Lord, nawawala na. Nako, kasi lumalago tayo eh. Laging tinuturo doon, bawal mag-boasting, dahil kahit magaling tayo kumanta, walang boasting. Kahit hindi ito pagalingan, hindi tayo performer, it is a worship to God. Nandito tayo, pinupuri natin si Lord. Hindi para ma-bless tayo tuwing umaga lamang. Dahil napaiyak ako, na-bless ako. Ang ganda ng preaching, na-bless ako, uwi ako, ay, saya ko. No! Nandito tayo para kay Kristo, yung papuri sa Kanya lang. Kasi sumasamba tayo, between God, nakikita niya yung puso natin. Lord, salamat. Andito ako ngayon, dinala mo ako. Kahit ganito na lang ang laman ng wallet ko. Nakarating pa ako, Lord. At Lord, salamat dahil napupuri kita. Dahil yung masakit na nangyari sa akin kahapon. Lord, dahil ikaw ang naandito, kaya ako pumunta. Uhaw na uhaw ako sa'yo. Lord, salamat dun sa aking asawa. Kahit napagtagumpay ako, kahit ako inigiwaro. Lord, mga ganon, di ba, sitwasyon natin? Totoo kasing buhay, self-reality, ganon, di ba? Pinipilit natin mapagtagumpayan. Pero sa biyaya lamang talaga ni Lord, minsan nga, gumaganon pa tayo, umiig kasi. Konting sagot lang, gumena sa Lord. Hindi, sumasagot pa tayo eh. Pero sabi ni Lord, no, kailangan talaga totally self-bibigay kay Lord. Walang sagot-sagot na konti sa anak, konting pingot. No! Amen. Oo nga, no, napakahirap paglabanan ng mga paglakad natin na may sacrifice. Pero si Lord, yung biyaya ni Lord, yung grace niya. At sabi doon, thankless heart. Yung hindi marunong magpasalamat sa Panginoon. Yung wala man lang laman ng puso, parang patay na. Andito tayo lahat, di ba? Alam ko, punong-puno ng pagpasasalamat ang ating puso dahil tayo anak ng Lord. Hindi tayo ganon. Di ba? So, yung thoughtless, yung walang laman-laman man lang. Yung wala man lang napakatsumetay. Walang pag-iisip, hindi man lang mapuri talaga ang Lord. Yun yung ayaw ng Panginoon. Yun yung nakakahamak sa Kanya. Self-centered, hindi dapat. Thankless heart, thoughtless heart. Ito daw po yung in-example ng Lord sa 9 lepers on Jewis. Ayan. Yan yun. Ayan. Sige pa, Kuya Abel. Thankless heart, thoughtless heart. Yan po yun. Yan po yung nahahamak natin ng Panginoon pag mga ganyan ang laman ng ating puso. Pero alam ko na tayo dito sa Warabi ay binago ng Lord sa kanyang biyaya at tayo mapagpasalamat. Sige po. Amen. Conclusion na po ako. Ayan po. So, bago po ako mag-conclusions, babasahin ko lang po yung Matthew 5:23 to 25. Matthew 5:23 to 25. Na ito po yung turo ni Ate Ellie dati na sabi doon, ipinahawatig ni Kristo na ang mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo ay katulad ng mga tasang malinis. Sabi po doon na, ang labas ngunit marumi ang loob.
Ito yung mga pariseyo, ito yung mga false prophet na malinis yung labas pero yung loob marumi. Para mapuri lang ng tao, sinusunod nila ang kautusan, ngunit pakitang tao lamang. Ito ay hindi tao sa puso, ang loob nila ay puno ng kasakiman at katakawan. Sinabi ni Jesus na kailangang linisin nila yung kanilang puso. So, para din sa atin, lagi tayo magpalinis ng puso sa ating Diyos. Ang mga pinunong Hudyo ay tulad ng nichong, inahalin tulad ito sa nicho. Naalala po natin yung pag All Saints Day, yung nichong ang puti-puti. Pag pininturahan sa labas, mukhang maayos ang kanilang bahay espiritual. Ngunit sa loob nila ay bulok at nakadidiri. Inahalin tulad po ito sa Matthew, kanina sa Matthew 20, ayan, Matthew 23:27 to 28 tulad ng nicho. So, yung conclusion natin sa umagang ito, yung clear lesson is that Jesus expect us to show gratitude. Ina-expect ng Lord na tayo mapagpasalamat sa Kanya. Ipakita ng ating puso ano yung nararamdaman natin sa ating Diyos. Sabi dito, we must train ourselves. Kailangan na nating sanayin ang ating mga sarili na mapuno tayo ng pagpapasalamat sa ating Diyos. Amen? Hallelujah. Mahirap po ba to? Hindi pa. Amen. Kasi lumalabas na ito eh. Di ba? Lumalabas. God is able to do great things for those people whose hearts are surrendered to Him. Amen. Lagi na Lord, lagi tayo surrender, mababa sa Kanya. Na thankful enough to draw. Ano tayo? Yung kaya nating iwanan ang ating sarili para sa ating Panginoong Jesus. Hindi ko naman po sinabi na pumunta ka na doon, iwanan mo to. Alam po natin ang kahalagahan ng pagsunod sa Lord, follow Him. At alam po natin kung ano yung sinasabi ng Diyos sa ating sarili. At buksan po natin, isa pa. Ito po, napakaganda nito. Let us copy kasi para makatulong to sa ating Christian spiritual life. Sabi po dito, thanksgiving breaks the power of enemy. Amen? Whenever you give thanks to God, most difficult circumstances, the enemy loses the big battle in your life. Pag tayo mapagpasalamat, napapahiya ang kaaway sa ating Diyos. Amen? When you give thanks in the midst of difficulty, you bring pleasure to God's heart. Nagdadala tayo ng kagalakan sa puso ng ating Diyos. Natutuwa ang Diyos sa atin. Ayan o, He is looking. Naghahanap ang ating Diyos sa Christian who live in a realm of praise and thanksgiving where the enemy no longer has an ability to hold or manipulate that person. Pag ang tao ay mapagpasalamat, ang kaaway tumatakbo. Tingnan nyo, hindi na tayo kayang i-manipulate ng kaaway. At sabi dito, Satan is defeated when we have a thankful heart. Because thankfulness during difficulty is a sacrifice pleasing to God. Ito yung ating sacrifice na nakakaano talaga sa Panginoon, nakaka-please sa Kanya. Yung mga difficulty natin na tayo nagpapasalamat, tumatakbo ang kaaway. Kasi nasa paanan tayo ng Lord eh. Kasi ito sa positive attitude. It's a positive attitude to our God. To worship Him, to give Him praise, to give Him thanks. Na nagagaling sa ating puso. Dahil He is the Creator, ng heaven and earth. Siya'y may layunin sa ating buhay. Siyang may hawak ng ating buhay. At tumatakbo ang kaaway pag tayo mapagpasalamat na tao. Amen? Kahit anong difficulty ng buhay natin, patuloy lamang tayong magpasalamat sa Kanya. At mararamdaman natin ang kapuspusan, ang walang sawa, ang pagmamahal ng Diyos na ibibigay niya sa atin. Amen? Ganun makapangyarihan ang ating Diyos, ang Kanyang biyaya ay makapangyarihan para sa Kanyang mga anak. At ito'y mararaman natin. Hallelujah! Patuloy lamang tayong lumapit, huwag tayong magsawa. Amen. Huwag natin baliwalain. Salamat sa ating gawain na ito, sa kongregasyon na ito, Panginoon, Lord. Salamat, Panginoon. O Ama, salamat.
Dahil pinalalakas mo ang bawat isa. Panginoon, sa mga sitwasyon na nangyayari, Panginoon, na hindi po namin alam kung ano. Sa bawat isa sa amin, kailangan nakababatid. Subalit ang kalakasan mo, ang pinagkakaloob mo sa amin. Ang mapusong mapagpasalamat, Panginoon, na lagi mong itinuturo sa amin upang ma-overcome namin ang lahat ng mga problema sa aming buhay, sa lahat ng kawalan sa aming buhay. Panginoon, salamat sa pagpapangyarihan ng banal na Espiritu na laging nagtuturo sa amin. At panatiliin mo kami laging mababa at simple lang, Panginoon. Lord, hindi naman puso namin, Lord. Lagi ang puso namin maging acceptable sa iyong harapan, Panginoon. Pinupuri ka namin at sinasamba ka namin. Salamat, Panginoon, sa gawain na to, sa mga kapatid naming andito, Panginoon. Lord, salamat sa bawat buhay namin na dinaragdagan mo araw-araw ng kagalakan, ng kapayapaan. Dahil sa iyong salita, Panginoon, na nararinig namin, lumalaki ang aming pananampalataya at dumadami ang aming pag-asa, Panginoon. Dahil sa pangako mong binitawan na nasa iyong salita lamang, Panginoon. Lord, salamat sa araw na to. Muli, Lord, pinapahalagahan namin ang bawat araw na ibinigay mo sa amin at binigay mong oras sa amin sa umaga nito, sa bawat isa. Lord, I speak blessing upon blessing, O God. Lord, sa aming trabaho, sa aming tahanan, sa aming kaibigan, Lord, sa aming mga makakasalamuha, Panginoon. Salamat dahil dakila ang aming Diyos. Sinasamba namin ang aming Diyos. Wala kang katulad, Panginoon. Kaya binabalik namin sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus lamang na tanging bugtong mong anak. In the name of Jesus, lahat po tayo ay magsabi na, Amen!